Hello Katden lovers and Katden followers. Abay, Kakay Bautista nagsalita na patungkol sa Katden. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, of course nais kong ipabot ang aking pasasalamat po sa inyong panonood at palagian ninyong pagsubaybay sa mga updates natin. Thank you so much. At ngayong araw pag-usapan natin ito dahil itong si Miss Kakay, no, panoorin natin. Ay, ang daming tao. Paalisin nyo lahat ng mga tao. Dito tayo nagpunta na sa Ay, may iba din field trip, guys. Ay, alam mo, may tanong dito talaga. Ano? May totoo ba talagang Katden? Wala pa ako masasabi dyan. I'm not in the position. Pero masaya ang mga friendship namin. Super masaya ang friendship namin lahat. Happy kaming magkakaibigan. Gano'n lang naman siya sabi ko, Parang guys. showbiz naman nung sagot. Ay, hindi ikaw yan. Bakit ka happy? Bakit kayo happy? Hindi kasi mga siraulo ka talaga kami pag nagsama-sama eh. Sa pamumuno ni Joros, pasimuno yun. Tayo nagsagot dyan. Mamaya ulit. Mamaya ulit, Dr. Rose. Ang gigigil ako sa iyo. Ang video clip po na inyong napanood kani-kanina lang ay isang bidyong kuha kung saan naroon po si Kakay Bautista kasama ng ilang mga reporters na at friends po niya, no, kung saan po natanong siya ng tahasan patungkol po sa totoong estado ni Kathryn Bernardo and Alden Richards. Kilala natin si Kakay na nabuo yung kanilang pagkakaibigan nung sila po ay nagkasama sa sequel, yung unang Hello Love Goodbye. Yan, magkakasama sila, talagang friendship po sila doon at sinasabi niya na si Kakay din ang isa sa mga naka-witness kung paano po talaga naging masaya yung kanilang samahan, yung kanilang friendship, maging nung araw ng kaarawan ni Miss Kathryn kung saan invited po ang lahat ng kanyang mga kaibigan. Nandun po si Maymay Entrata, nandun po si Miss Lovely Avelia, and Miss Kakay Bautista nandun din po siya, and of course Alden Richards, ano, meron pang ang tagpo doon, di ba, na parang napakanta sila ng live para po sa kaarawan ni Miss Kathryn kasi ganon nila tinitreasure yung kanilang pagkakaibigan. And if there's one person na talagang nakakaalam ng tunay na estado ng relationship ng Katden, walang iba yung kundi si Kakay, kasi si Kakay po talaga tinuturing po ni Miss Kathryn yan na one of her closest friend at na-witness din niya kung gaano po inaalagaan ni Mr. Alden Richards si Kathryn Bernardo, kahit nga po nung nandun sila sa Isla Amara kung saan doon po ginanap yung birthday po ni Miss Kathryn, ay talagang nandun po yung pangtitis, no, ni Miss Lovely Avelia, ni Maymay, tsaka nitong si Kakay dito po kay Kathryn at Alden Richards. Kaya naman sa tanong na tinanong sa kanya kung totoo bang may Katden, at ang question na yon is hypothetical question, answerable by yes or a no. Pero ang sagot niya, sabi niya na wala siyang maiko-comment because she's not in the position to answer that question, pero inassure niya na masaya ang kanyang mga kaibigan. Alam niyo po, sa lahat po ng mga natatanong patungkol sa Katden, yung mga malalapit sa kanila, laging ganun yung sagot na parang ay masaya silang dalawa, masaya yung kanyang kalagayan ng kanilang mga puso. So doon pa lang, if you're going to read between those lines, maiintindihan na po talaga natin kung ano ba talagang tunay na estado ng relationship nila. Ngayon, ang daming naglalabasa na parang may mga Katden po na parang ayaw na, umihiwalay na, ayaw na nilang maniwala, ayaw na nilang talagang dahil sa pagkamis po nila, may mga tumiwalag na at hindi na naniniwala kasi parang nasway na yung kanilang paniniwala. So we are here to prove, no? Kasi hindi naman magsisinungaling tong mga to dahil mga kaibigan po nila yan. At the same time, di nila alam na binibidyohan sila at ito po ay ipopost sa social media na bagay na talagang pinag-usapan po sa X na dating Twitter, no? Talagang pinag-usapan po siya ng todo doon. Kung talagang wala talagang Katden, bakit hindi nila direktang masagot yung mga tanong na yun, 'di ba? Pwede naman nilang sagutin ng direkta yun eh. Pero dahil alam nila, sila po mismo ang susi sa mga sikretong ganap nito, ganun yung sagot nila. Basta tayo, team panatag pa rin tayo. And for that, magbasa tayo ng mga reaction po ninyo. Inaan natin si Ma'am Raquel Bersosa. Sabi niya, Miss Darreds, ewan ko kung napansin nyo, hirap
ang bawat network, GMA at ABS-CBN pasikatin ng ibang artista o talent nila, ito po, real talk tayo at manghihingi na rin ako ng sorry sa GMA kasi ilan lang ang kilalang artista like Marian, Dingdong, Alden, Dennis at Ruru sa ABS-CBN. Mga kilala nga yung artista pero puro mga red flag at scandal naman. Kaya nga casual o masa natatabangan ng manood. Dumagdag pa yung mga showbiz chismosa o fake news peddler sa social media, mga panira sa showbiz industry. So, yun po yung kanyang komento with regards to this. Kasi, kaya nga parang sinasabi na isa rin sa mga factor kung bakit po sikat si Katrina at si Alden Richards kasi meron silang magandang credibility, may maganda silang naipakita sa public na parang sila po yung artista na talagang masasabi mo wala silang mga parang pangit na image na ipinakita sa public. Kaya talagang iniidolo talaga sila. Sabi ni Mr. Dennis Limpin, mahina talaga ang GMA pagdating sa pagpapasikat ng mga artista nila. Angkat din lang sana kaso tugok kung sino-sino ang tinatambal sa Katden. Hindi namin susuportahan yan, sabi ni Sir Dennis. Sabi ni Mr. Rene Kabawagan, Rene Kabawag, okay lang naman maggawa sila ng movie na hindi sikat ang love team nila. Tingnan natin kung mag-click ang movie nila pero mas okay sikat din ang gagawa sila ng movie or etc. Actually, yan po yung isa sa mga testing yan. Kung talaga bang tingnan natin, 'di ba? Malay nyo naman, 'di ba? Mag-hit. Pero isa yan sa mga challenge ngayon ni Alden Richards. Sabi ni Ma'am Shirut, hello Miss Star Eds, blessed day to you and to your followers and subscribers. Malaki ang tiwala ni Kat kay Alden at may pagkakaintindihan na ang dalawang yan. Remember Miss Dar, kung naalala mo, bumili si Alden ng eyeglasses na may camera para kung hindi man sila magkasama ni Kat, ay makikita ni Kat yung mga nangyayari kung nasaan si Alden. Like nung kasal ni Jose, diba? May nakakita kay Alden na kausap niya si Kat dahil napaka-updating ni Alden sa kanya. Yun namang pagko-compare ni Kat kay Bea at Julia, napakalayo naman nila sa isa't isa. Correct, 'di ba? Biruin po ninyo, katulad po ng mga lumabas na news dati na ina-update ni Alden Richards si Catherine Bernardo. 'Di ba? Bakit ngayon tapos biglang to mga nagpakalat na mga wala na raw cut din. Tapos na kasi pampromo lang. Ba't hindi nila ngayon ukil-kilin yung mga ganong bagay, 'di ba? Ano 'yun? Dahil ba meron silang gustong lumitaw na bagong pasisikatin? Maling-mali kasi yung strategy ginagawa. Biruin mo, sinisiraan mo yung isang tao para lang may umangat na isa. Mali. Pwede naman pong umangat yan nang kahit hindi ka naninira ng iba, nang hindi ka nagsisinungaling patungkol sa iba, 'di ba? Kailangan maging fair eh. And of course, sabi pa niya, napakalayo naman ng isa't isa dahil milya-milya ang layo ni Kat sa kanila. May mga kanya-kanya silang katangian, pero yung hinahanap ni Alden na katangian sa isang babae ay nakita niya kay Kat, kaya nga siya ideal woman in all aspect ni Alden. Kaya chill lang tayo mga kakat din at maging panatag tayo sa kanila. Hindi naman siguro nila ugali ang manloko sa kapwa, that they're both both God-fearing. Suportahan na lang natin sila kung talagang mahal nila at nagtitiwala tayo sa kanila. Sino man ang e-partner sa kanila, basta wag lang si Summer. Team panatag tayo sa Katden, God's will. In God's will. God bless always Miss Dar and Katden. Thank you Ma'am Shiro Tanyag sa inyo pong komento ha. Maraming salamat po. And another one, sabi ni Miss Coco Channel, hello Dar Eds, kay Catherine Bernardo is something special. She got the highest academic award. Catherine Bernardo is student who receive highest distinction, homeschooling. It's awarded to students who have performed exceptionally well academically. It's awarded to students who achieve the highest distinction to their school or department, and that's Catherine Bernardo. Alden's mother find her and save her from disastrous relationship. Alden's mother in his guardian, Angel Scott Smart, and Alden Richards is a powerful. So, ito yung kanyang assessment with regards to this. Actually, sabi niya dito na talagang Miss Catherine is awarded naman talaga siya or awardee siya no, sa kanila pong school nung siya po ay nag-homeschooling. And Alden Richards, a powerful, trusted him, and Alden is just the same. A progressive woman is behind a successful man. A progressive man is behind successful woman. Katden's journey is wherever. Katden fans, okay lang.
yan, panatag palagi. Ayan. So, ito naman yung kanyang positive na komento with regards to Catherine Bernardo and Alden Richards. Sana lahat ng mga Kathleen fans ganito mag-isip na parang let's trust the process, no? And kaya natin na lumabas din yung totoo in the end. Tapos talagang kaya naman sabi na thankfully yours by Dar Eds 10:37. So inapos na yung video natin. Thank you so much Ma'am Chi Coco Channel. Alam niyo si Ma'am Chi Coco Channel, kahit po sa Facebook page ko nakikita ko yung mga komento niya doon, yung kanyang suporta at pagmamahal, hindi lang po sa Kat din, maging sa mga channel na meron tayo, kasi ibang level kasi yung pagkatiwalaan ka ng tao sa mga ganitong bagay. Kaya hindi po talaga ako basta-basta maglalabas ng mga updates na sasakit ang puso ninyo Totoo siya, pero hindi siya fake news, pero alam kong mag-good vibes kayo. Sabi ni Miss Julia Magbanwa, go Kat, mag-love team ka rin ng iba katulad ni Gerald Anderson, James Reid, Joshua Garcia, or Tony Pangilinan, or Diego Loizaga, or Piolo Pascual. Tignan natin kung sinong sisikat at kung sino ang malalaos. My God. Sabi ni Miss Annalisa, hindi ready to have another movie to another leading lady, pero kung sikat yan, ready na siya. Iiwan pa niya kung ano man yung ginagawa niya. Very true. Diba? Sinabi niya yan, na once daw na umuo na si Catherine Bernardo dun sa kanyang sequel bago pa gawin yung Hello Love Again, iiwan niya lahat, ika-cancel niya lahat ng mga schedules niya. Diba? At yun talaga yung pinag-focusan niya. Although may mga side works po siya that time, pero yun talaga yung priority niya. Sabi ni Miss Consuelo Maria Altamira, may trauma sa mga flirt na yung tipong di umano ay may inagaw ng boyfriend ng iba. Trust issue, kaya better single na lang siya muna siya. If ganyan lang din sitwasyon, feeling toxic na naman siya. Ayan. So, ito naman yung kanyang komento. So, salamat po sa inyong mga komento, and that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!